blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. That's a good song. Thank you, choir. Table of Grace. Ang hapagkainan ng biyaya ng Panginoon ay hindi nawawalan ng handa. Patuloy yan. Mabuti na lang at ang hapagkainan ng biyaya ng Panginoon ay para sa lahat. Amen? Anuman ang nararanasan natin. With that, ay dadako tayo sa ating mensahe sa umagang ito. Tumayo tayo at basahin natin ang ating teksto sa umagang ito. Patuloy pa tayo, mga kapatid, na ang ating pinaka-focus sa panahon na ito ng second quarter ng taon ay increasing more and more in bearing the fruits of righteousness. Of course, kaakibat niyan ang bunga ng Espiritu, sapagkat ang lahat ng bunga ng katuwiran ay tumutungo sa bunga ng Espiritu sa ating buhay. But I'd like to give a message today, the Father's love and the children's discipline.
Okay? I realize, mga kapatid, na kung pag-uusapan natin ang pag-ibig ng Ama, whether that applies sa earthly Father or sa ating Heavenly Father, okay? Hindi natin maaalis na ang pag-aaral ng pag-ibig ng Ama ay kaakibat ang disiplina ng mga anak. You realize that? Sapagkat ang pag-ibig ay hindi maaaring walang responsibilidad. Ang pag-ibig ay hindi ginagawa o iniaabot na walang bagay na itinuturo. Hindi lang ito pag-abot. Hindi lang ito pagbibigay. Ito ay nagsasaklaw sa maraming bagay sa atin. Kaya kung ating kikilanlin ang pag-ibig ng ating Heavenly Father sa atin, inilalagay natin ang ating mga sarili sa pagiging mga anak at hindi lang anak, kundi mga anak na nagkakaroon ng kanyang virtues sa atin. Discipline. Okay? Habang ipinipreach natin ito, siguro ay isipin natin, no? Alalahanin natin ang mga earthly fathers natin. Marami tayong siguro maaaring maalala sa kanila, di ba? Subalit, wag lang nating alalahanin kung paano sila naging tatay sa atin na nag-provide ng kung ano, pagkain and everything, physical sustenance, kundi isipin natin, ano ba ang nangyari sa atin ngayon dahil sa kanilang pag-ibig sa atin? Kung hindi mo man masabi na mahal ka ng tatay mo, wala pong tatay na walang kahit na anong bagay sa kanyang anak. Wala. I do not believe that. Okay? Siguro may limitasyon. May mga bagay na hindi natin tinitinan as ideal. Okay? Subalit, hindi mawawalan po na maaaring iabot ng tatay sa anak. Okay? And with that, no, ay dadako tayo sa ilang talata dito. Lalaktawan ko ito. Actually, mahaba ito eh. Binasa kanina itong ating Bible reading, but nais kong balikan ito. Ang sabi doon sa Hebrews chapter 12 and verses 1 to 13. Ang sabi, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Ye have not resisted unto blood, striving against sin. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live?
For they, verily, for a few days chastened us, after their own pleasure. But he, for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Wherefore, lift up the hands that hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, lest that which is lamed be turned out of the way, but let it rather be healed. Heavenly Father, thank you, dear God, that we can come together, Lord, and observe this day to recognize fathers. At Panginoon, bigyan mo po kami ng magandang kamalayan, magandang pagtanggap sa aming mga isip at kalooban ng iyong katotohanan. At salamat po, Panginoon, sapagkat maaari kami na tumingin sa iyo at kumilala sa iyo na dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, ay kayo po ang aming Heavenly Father. Pagpalain mo po ang kabuuan ng mensaheng ito sa amin bilang iyong mga anak. At kung mayroon pa, Panginoon, sa aming kalagitnaan, na dapat na makakilala kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at maka-eksperyensya sa pamamagitan ng pananampalataya, ng pagpasok sa iyong pamilya, Panginoon, gawin mo po ang bagay na ito na pagkakataon sa kanila, upang magkaroon ng eksperyensya ng kaligtasan at pananampalataya kay Kristo Jesus. Thank you, dear God. In Jesus' most precious name, amen. Thank you. Please be seated. Alam niyo, ito pong mensahe ko actually ay designed para sa ating kaganapan itong week na ito, lalo na para sa ating Lighthouse Olympics. Subalit habang inaayos ko itong dapat na mensahe, ay hindi maalis sa aking isip at sa aking pagbabasa na mismo mula sa mga talatang ito ay ipinesenta sa atin kung ano ang ating Ama sa langit para sa atin. Kung kaya nga pati sa titulo ng ating mensaheng ito ay minarapat ko na hindi lang pag-usapan ang pag-ibig ng Diyos, kundi ang disiplina na kinakailangang ibunga sa kanyang mga anak. Okay? Marami pong tao ang kumikilala sa pag-ibig ng Diyos. At ito'y bagay na mahalaga na maalaman ng lahat. Ang Diyos ay pag-ibig. O hindi ba? Naalala ko tuloy yung inaawit ng unang papuri. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Ang ating Ama sa langit ay Ama ng pag-ibig. Subalit, ano ang nangyayari sa atin dahil sa pag-ibig ng Ama? In most cases, mga kapatid, ang reference natin ng pag-ibig ay hanggang material lamang. Okay? Walang pagbabago sa buhay. Sapagkat ang tingin natin sa ating Diyos ay nag-aabot lang sa atin ng pangangailangan at success at swerte. Kung ano lang ang ating gusto, kung ano lang ang ating panalangin. Tama ba? Okay? Hanggang dun lang. Matapos na ang Diyos ay maging Diyos ng pag-ibig, subalit walang pagbabago sa kalooban ng tao. Walang pagbabago sa kaisipan. Walang pagbabago sa disiplina. Walang distinction. Madalas, ang kilos ng mananampalataya at hindi mananampalataya. It's just that God is love and that's it.
And if he is love, and since and because He is love, then I can call on Him and just say, Lord, give me this because you are a God of love. At minsan, binabangayan pa natin ng Diyos. Kung ikay Diyos ng pag-ibig, bakit ako pinabayaan mo? Di ba? Tama, ano? Kung ikaw ay Diyos ng pag-ibig at mahal mo ako, bakit nangyari sa aking buhay ito? May pagkutya pa sa Ama ng pag-ibig. You realize this? Mabuti na lang alam kung ganun. Baka umabot pa sa, walang Diyos! Walang Diyos! Kung siya ay Diyos, mamahalin niya ako, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. You know? Why? Sapagkat namumutawi po sa atin, sa ating kaisipan, na ang ating Panginoon, ang kanyang existence ay sa kung ano lang ang gusto nating matanggap. Mga anak, hanggang ganun lang ba ang existence ng inyong mga tatay? Hanggang ganyan lang ba ang existence ng inyong mga earthly fathers? O hindi ba? Well, of course, minsan masisisi rin naman natin sapagkat ang mga earthly fathers ay gayon na lang din ang alam nila. Okay? Mag-provide, bigyan ng pagkain, bigyan ng baon, okay? Hanggat meron lang at meron laman ng tiyan, no? Merong bubong ang tahanan, merong bihis, yun lang. And we do not care actually kung ano ang maaaring kahihinatnan ng pagkatao ng ating mga anak. Kung kaya mahalagang mahalaga na ang mga ama ay makakilala sa Diyos. Okay? Mahalagang mahalaga na ang lahat ng pamilya ay makakilala sa Diyos. You know, ako ay tinatanong sa mga programa sa radyo, ano ang maaaring sabihin sa mga tatay at sa mga anak. Sabi ko, kayong mga bata na nakakilala na sa Panginoon, minsan maninisi pa kayo na hindi naman nagpakita ng pag-ibig sa akin ng tatay ko eh. Pero kung nakakilala ka na sa Panginoon at nakilala mo na ang kanyang pag-ibig at maaaring sabihin mo na nabatid mo na, naalaman mo na ang pag-ibig ng Diyos at maaari mong ibigin ng Diyos, abay magpakita ka ng pag-ibig sa iyong ama. Tama? Kasi pastor, hindi naman kami nasanay eh. Hindi naman kami sinasabihan ng magulang namin na, anak, I love you. Di, simulan mo. Tama? Kung hindi ka lumaki na pwede mo yakapin ng tatay mo, yakapin mo. Baka magtaka pa yun eh. Anak, tay, kasi nalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos eh. At hindi pwedeng malaman ko ang pag-ibig ng Diyos nang wala akong pag-ibig sa iyo. Di ba tama lang naman yun? Ibig sabihin, yung ating pagkakilala sa Diyos ng pag-ibig ay nagbubunga sa atin ng panibagong kaisipan sa ating buhay. At hindi lang yung kaisipan, okay? Kundi panibagong kaugalian. Amen? Kaya, alam nyo, let me say this, kayong mga kabataan dito, kayong mga members ng Lighthouse na pakinig ng mga preachings dito. Okay? Huwag niyong babalikan ng inyong mga magulang na kulang ang pag-ibig sa inyo. Kung nakakilala kayo sa pag-ibig ng Diyos, kayo ang magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Unahan niyo sila. Huwag niyo ikatuwiran na, hindi naman ako minahal nila eh. Wala ka ng katuwiran. Alam mo na ang pag-ibig ng Diyos eh. Tama? I would never, mga kapatid, na sisugundahan itong bagay na ang mga kabataan natin magkaroon ng katuwiran, magrebelde sa kanilang mga magulang. No. That is biblical teaching.
Amen? Kasi pastor, hindi nila ako maintindihan. Yung aking mga magulang, baby boomers naman yan ako, Gen Z ako. Gen Z ka pa lang, ganyan ka na mag-isip. Hindi pala, dapat Generation Alpha, ano? Di ba? Kasi alam niyo mga kapatid, minsan talagang inilalagay natin yung ating mga kaisipan sang-ayon sa kategorya ng mundo. Wala naman sa Bible nasa Bible ba yung baby boomers? Gen X? Yung, anong tawag? Millennial? Nasa Bible ba yon? Hindi Isa lang ang pamantayan, no? Ng katangian ng tao You're either in Christ or you are not in Christ. You're either a child of God or you are not His child. Tama ba? So itong bagay na ito ay dapat ituro at sabihin. You see? Minsan nga lang, syempre, napapansin lang natin kapag meron tayo mga ganitong pagkakataon. Kaya, you know what? Dito sa Lighthouse, hindi lang tayo nag-oobserba ng Father's Sunday dahil yun ang dikta ng mundo. Ang sinasabi ko palagi, we are observing this as a church. Amen? So, as families, observe this day, being Father's Day. No? Hopefully, I can finish my message quick para makalabas kayo. At, pastor naman mayroon pang 3:30 mamaya, ang haba mag-preach, di tuloy kami makalabas. O sige, tatapusin ko na maaga-aga, mga 1:00, ganyan. Ganun din, sumobra din. Okay. May nagbiro doon sa sabing ganyan dapat daw, kasi ang sabi daw ng Pope ngayon, alam niyo ba na umikli na ang window ng attention ng tao ngayon? Umikli na raw. Nasa na raw? Nasa kulang na ng 10 minutes. Kaya kung mako-contain ang preaching sa 8 minutes, yun lang, sapagkat beyond 8 minutes, ang attention ng tao, wala na. Bay, sabi ko, pambihira. Dati 15 minutes Ngayon, 8 minutes. Pagkatapos, magkakantahan kayo ng 1 oras. Paano na yan? Diba? Sabi ko, alam niyo, si Eutychus, sa Acts, umupo doon sa bintana, nag-preach si Apostol Pablo magdamag. Nakatulog si Eutychus. Malalim ang tulog niya, nahulog. Patay. Sabi ko, ito ang guideline. Okay. Kung wala kang abilidad magbangon ng patay, huwag kang magpipreach ng mahaba. Okay. At, kung ikaw naman, ay matutulog sa preaching, siguraduhin mo na hindi ka mahuhulog. Teka, wala sa preaching ko yan. Balik tayo sa panag-uusapan natin. Kaya ang pag-ibig ng Ama ay hindi maaaring walang ibubunga sa buhay ng anak. Pero hindi lahat po ng pag-ibig ay sang-ayon sa katuruan ng salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng mundo ay taliwas sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Mga kapatid, tinuturo ng banal na kasulatan na ang mundo ay may uri ng kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig sang-ayon sa kaisipan ng mundo, hindi sang-ayon ito sa pag-ibig ng Diyos. Amen? At ang pinag-aaralan natin ay hindi pag-ibig sang-ayon sa mundo, kundi pag-ibig sang-ayon sa salita ng Diyos. Kaya kung ito lang ang iiral sa ating kalooban, walang problema sa pag-ibig. Amen? Totoo yan. Merong iba-ibang pag-ibig. Kaya kinakailangan ay pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Now, let's just appreciate this first before we get to our outline. Now, ang sabi dito, ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord. Now,
chastening. We will better understand this term if we would rather use the word discipline. Magkakamag-anak po yan. Discipline, correction, reprove, or rebuke. Okay? Yan lahat yan. Kung halimbawa, my son, despise not thou the discipline of the Lord. Okay? My son, despise not thou the correction of the Lord. My son, despise not thou the rebuke of the Lord. Do you understand? Ha? Lahat ng mga bagay na ito. Kasi meron tayong default sa ating mga kaisipan na kapag narinig natin yung salitang yung chastening, parang palo lang nahagupit. Okay? At kinakalimutan natin that the Bible says, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect and thoroughly furnished, equipped unto all good works. Okay? Ay hindi ko maaalis mga kapatid na ikwento sa inyo. Alam nyo, si tatay, hindi lang siya pastor sa atin nung araw. Siya ay talagang tatay. Kaya nga, kahit kayong nasa ilalim kayo ng ministry ni tatay, ang tawag sa kanya, hindi naman pastor, tatay. Tama? Tatay lahat eh. So, siya na lang ang ihalimbawa natin. Bakit tayo nagkaganito? Ba tayo ganito kumilos? Di ba? Bakit tayo may ganitong uri ng discipline as a church? Have you ever thought about that? Bakit tayo may ganitong inclinations o tendency? Bakit tayo pag umaawit ganito, ganyan-ganyan? Why? Because of how He disciplined us. Tama? Because of how He corrected us. Can you remember some of Tatay's words? Ha? Naalala niyo ba nung araw, sinasabi ni Tatay, sa lighthouse, walang tamad. Tama? Andyan ba kayo noon? Naniniwala pa ba kayo doon? O, yun. Sabi ni Tatay nung araw, dito sa lighthouse, wala ditong utang ng utang. Di ba? In fact, he declared, dito, kung hindi ka magpapautang, bigay mo. Para hindi ka na problema, para bayaran pa. Okay? Ayun. Now, ganyan ang discipline natin dito. You see, at mga kapatid, consistent yan sa salita ng Diyos. Good. Kaya tayo din ay nagising dito at naging kaugalian natin. In fact, naging core values natin. Naging kultura natin. Tama ba? Naging kultura natin ang generosity. Naging kultura natin ang pagkakaloob. You see? Naging kultura natin ang paggalang. Tama? Naalala ko nga nung araw, si tatay ayaw magpamano eh. Kasi binabalikan niya, yung nagmamano eh, ugaling Katoliko yan eh. Kiss na lang. You know? Ganon eh. So, dahil din, kaya nagbunga sa atin ng isang kaugalian at isang discipline. Amen? Kayo siguro, yung mga bata, hindi nyo na alam yun. O ngayon, alam nyo na. Kaya ganyan din ang inyong pastor ngayon. You see? Why? Because we ought not to despise any corrections na ginagawa ng kanyang salita sa atin. Any discipline, any instruction. Amen? Palagi ko sinasabi, kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, kapag may preaching, for everything na mayroon tayong nakikita, whether that be command, ano pa? Instruction, warning, rebuke, promise, example,
Marami yun eh. We take it to our hearts. Amen? You know why? Sapagkat ang default ng tao, hanggat ang tao, ay laman. Tama? Amen? Ang default ng tao, kahit tayo'y na kay Kristo na, ay laman pa din. At itong flesh na ito, mga kapatid, ay dito'y nananahan ang kasalanan. You see? But there is always a chastening of the Lord, a discipline, a correction, an instruction, mga kapatid. Why? He cannot leave that. He cannot take that away. Why? Because we're sons. What son is he whom the Father does not discipline? What son is he whom the Father does not correct? Tama po ba? What son is he whom the Father does not even remind? Does not even give warning to? So naroon yun, mga kapatid. Ang default ng ating pagkatao ay palaging laman. At sa laman, alam niyo ba, nariyan lahat ang limitations. Naririyan ang pagiging malilimutin. Naririyan ang pagiging malabo ang mata. Tama? Okay? Oh, ang linaw-linaw. Malabo po yung mata ko eh. Oo. Ang lakas-lakas ng sound system. Ano raw? Di ba? Yun eh. Talagang pinipigilan tayo ng ating flesh upang ang kanyang katotohanan ay mahirapan ang entry sa ating kalooban. Tama? Oh. Nagkikwentuhan kami ni Pastor BMA. Sabi ko, Tol, baka yata kinakailangan, meron na kaming pet congregation. Bakit? Dumadami yung mga nag-a-attend sa amin ng mga aso. Bira. Pinapayagan mo eh. Kami wala. Totoo naman kayo eh. Pati nga sapatos, wala kayo eh. Aso pa. Oo. Ganun naman kayo magkwentuhan ni Pastor BMA. Di ba naman kami sa Lighthouse? Hindi ba? Pero kayo mga nag-aalaga ng mga aso, hindi ba pati yung aso nagbabago ng ugali kapag tama ang inyong approach? Tama ba ako? Kayo, Dick, di ba marami kayo na? Nagbabago ng ugali kapag tama approach mo eh. Totoo yun. Ang bihira. Ako'y namamangha kung paano mag-train yung mga tao ngayon, kung sino-sino, kung ano-ano eh. Pati ipis yata nate-train na ngayon eh. No? Ibang klase eh. Ay, binabati ko lang si Connie, sabi ko, pambira si Pepper eh. Taimtim eh. Si Rocket, medyo tumatahol-tahol pa. Bigyan mo lang yan ng anak, para tumahimik. If ye be without discipline, if you be without instruction, if you be without correction, whereof all, kasama ba tayo lahat sa all? All are partakers, then are ye bastards and not sons. Can you imagine that? Mga kapatid, alam nyo, this is not even an issue of rights. Karapatan ko ito, pastor. Karapatan ko kung anong kukunin ko, kung ano i-reject ko. Karapatan ko yan. Mga kapatid, kung ganyan pa rin ang utak natin kapag tayo nasa loob dito, abay, medyo reviewin natin. Amen? Maraming nasisirang buhay sapagkat ang laging iniisip, karapatan nila. Tama? Gusto lang nila kung adventurous, karapatan ko yan maging adventurous eh. You see? Tapos, inihalimbawa pa dito, furthermore, we have had fathers of our flesh. No? Sa lupang katawan na ito, meron tayo mga ama which corrected us. Ayun, kino-correct tayo. And we gave them respect
respect. Ayan, no? Tama ba? Tinanggap natin ang kanilang correction. Kahit anong correction yan. Okay? Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? At magkaroon tayo ng tamang buhay? Amen ba? Kaya po dito sa Lighthouse, ang preaching dito hindi parang how to. Ngayon, ang maraming preacher ng mga pastor how to be successful, yan, ganyan. How to be wealthy, di ba? How to be ganyan, puro how to. Ito talaga, ito, buhay ito. For they, ang mga earthly fathers, verily for a few days within their lifetime, disciplines us, corrected us, after their own pleasure. Pero ang ating Ama sa langit, for our profit. Para sa ating kapakinabangan. Anong pakinabang, mga kapatid? That we might be partakers of His holiness. And let me tell you this, ang pinakamalaking pakinabang na maaaring tanggapin natin sa lahat ng ginagawa ng Ama ay ang kabanalan. Kabanalan. Listen, are you hearing me? Holiness. That is what should we be partaking of. Lahat ng kanyang aral, lahat ng kanyang turo, lahat ng kanyang pagbibigay sa atin ng kanyang salita, that we would be partakers of His holiness, not even ours. Kaya ang kanyang kabanalan, dala natin kahit saan. Dala natin yan sa pamilya, sa lipunan, sa trabaho, kabanalan. Do you understand? Sa ating workplace, mga kapatid. Ang panahon ngayon, isipin mo, sa workplace ngayon, mga kapatid, kahit sa maraming lugar, sometimes it saddens me. It saddens me. Ang pinanggagalingan ng mga challenges sa workplace, naku, ang daming sexual immorality. Nakikinig ba kayo? Ha? Kaya ako, ayaw ko sana na yung mga anak natin, yung mga young people, nagtatrabaho sa yung mga, anong tawag dyan, BPO. Wala ka ng sulingan May expose sila sa kung anong klaseng uri ng buhay. Nasaan ang kabanalan? Tinawag mong ikay, anak ka ng Diyos. Amen? May kausap ako nung ating, Eric. Sabi ko, tama talaga na meron tayong Olympics. Kasi nakikita ko kung paanong kumilos at magdamit ang mga taga-lighthouse. Minsan, wala nang pagkakaiba. Hindi ko naman sinasabi na mag-volleyball kayo nakapaldat, nakaano. Hindi naman yun. Nakikinig ba kayo? Ha? Sa itsura pa lang, wala nang pagkakaiba, lalo pa sa kilos. Di ba? May nakitaan pa nga nung tinawag yata sa basketball, pumasok na ganun pa Anyway, kung hindi pa naman mananampalataya, inimbita lang, okay lang. Pero magkaroon tayo ng kultura at kultura ng disiplina ng ating Panginoon sa atin. Tama? Meron pa. Doon ko rin nakita, nakapag-sport sasama, pero pag dito, wala. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Yung bang karapatan ko, choice ko ito Ang gusto ko lang, yung gusto ko. Di ba? Huwag kayong masasaktan. Wala namang magsasabi nito sa inyo kundi ako lang. Sabi, Pastor, ngayon ko lang nakita ito, hindi naman sumasali ito. Yaman na, okay lang yan. Meron naman preaching. Sige, upakan mo, Pastor. Hindi ko inuupakan. Sinasabi ko lang ang... Kaya maganda Kaya itong Olympics talagang masigasig natin itong gagawin para ilabas natin kung ano
ang talagang nasa kalooban natin, kung anong fiber meron tayo. Amen? Tama ba? Alam nyo, hanggang ngayon, I respect the lifestyle of the gays. Pero dapat meron pagkakaiba ang kilos ng taga-lighthouse sa mga gays. Okay? Hindi ko kayo palalayasin dito. Hindi tama yon. But I will teach you the way of the Lord. Amen? Pati mga anak ng pastor, mamaya ipipreach ko yan eh. Ang tabayanan nyo. Di ba? He for our profit, that we might be partakers of His holiness kahit saan tayo tumungo. No chastening for the present seemeth to be joyous. Abay, siyempre, si pastor naman, ganyan. Teka muna, binabasa lang natin to eh. But grievous. Pero bigyan daan lang natin yung pagiging grievous. You know why? Because nevertheless, afterward, that same correction, instruction, tama? Discipline, kung i-endure natin, it will yield the peaceable fruit of righteousness sa kanila, which are exercised by these very discipline. Wow! Tama ba? Kaya mga kapatid, bigyan daan natin ang discipline ng Panginoon, ang correction ng Kanyang salita, sapagkat pag hindi, ang buhay natin will bear the unholiness of this world. Are you listening? Okay? Wherefore, lift up the hands which hang down. You know why? Because this world will make us so, ano ba ang itsura niya? Ano yung the hands that hang down? Ay, wala na akong magagawa. Ayan. Di ba? Pati yung mga tuhod, the feebleness. Wala na po akong lakas. Di ba? Raise it up. Ibig sabihin, the discipline of our God is not designed for us to be weak. The discipline of our God, His chastening, His correction, whatever He extends to us, they are not designed for us to be downhearted. You see? Kaya, make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way. Anong ibig sabihin yan? Ayusin natin, tanggapin natin ang correction, tanggapin natin ang discipline. Let us be exercised, even bodily, mind, yung whole faculty natin. Let us be exercised by this discipline and correction and rebuke and everything. And it will result to having the peaceable fruit of righteousness. Kaya kapag tayo ay naging malakas at matatag sa pamamagitan ng discipline ng ating Ama na nagmamahal sa atin, ano mangyayari? Mga kapatid, kung pababayaan natin dito, may mga lame tayo nasa paligid. May mga nanghihina. Nakikinig ba kayo? May mga kinakailangan lumakas. Pero kung tayo mismo, walang makitaan ng resulta ng disiplina ng Panginoon, kung anong bunga sa buhay natin yan, then silang mga lame na mahihina ang pananampalataya, instead na magiging malakas, they will be turned out of the way. Do you understand the meaning of that? Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, I discipline, I put under this body, lest, even as I preach, kung hindi disiplinado ang aking katawan na ito, I myself will be a castaway. Hindi magiging effective ang aking testimony. Amen? And this serves as my introduction.
Hindi pa ako nagpipreach. So, puntahan natin yung preaching. What does the love of God do? The love of God brought us His ultimate sacrifice of love. Bakit ang Panginoon Diyos ng pag-ibig? Ha? Bakit? Dahil lang ba siya'y nagkakaloob? Dahil lang ba siya'y nagbibigay? Dahil lang ba siya'y nagpo-provide? Why is He a God of love? The answer is, He is a God of love because He gave the ultimate sacrifice. Amen? Siyempre alam natin, for God so loved the world that He gave. And what did He give? Hindi siya nagbigay ng tingi. Hindi siya nagbigay ng spare. Ano ba? Ng change. No. Hindi siya nagbigay ng, ng tip. No. But He gave His everything. Amen? And that established Him and that made Him a God of love. You realize this? In the Old Testament, no? When God created everything, let there be light, and there was light, let there be this and this and that, and God saw that it was good. Okay? So God is good. Hanggang doon lang yun. But in the New Testament, when God gave His Son for us, He became God of love. And He showed that. Amen? Hindi na naintindihan ng pag-ibig ng Diyos nung araw sa Old Testament. Ang naintindihan lang nila, sumunod ka sa kautusan, God is good. Tayo dito sa Lighthouse, hindi lang tayo God is good dito. So what does that make us? If God is a God of love, who extended the ultimate sacrifice. Now, look at this. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not His own Son. Can you imagine? But delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Ang lahat ng pamantayan, ang lahat ng daloy ay na kay Kristo, ang kanyang bugtong na anak. Kaya ang lahat ng pagkakaloob ng ating Panginoon, He gives to us by and through His Son. Mga kapatid, kaya ayan how shall He not with Him also freely give us all things? Kaya lahat tayo may pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Because everything that comes from God comes by Him. Do you understand? Kaya dito sa Lighthouse, mahalagang mahalaga kung sino si Kristo sa atin dito. Hindi natin siya pwedeng alisin sa equation. Amen? Abay, maraming mga relihiyon ngayon, hihingi ng direkta sa Panginoon, sa Diyos. Pero hindi naman nakikilala si Kristo. Lahat ng daloy ng pag-ibig ng Diyos ay daloy sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. That you must understand. Amen? He brought us the ultimate sacrifice. God commendeth His love toward us. His love. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi mo maaaring alisin yan sa equation. Kaya mga kapatid, wag nating iwawalang bahala ang kaligtasan na mayroon tayo.
sapagkat pati ang kaligtasan natin sa mga petty sins, ang kaligtasan natin sa mga kung ano-anong hugot sa mundo, ang kaligtasan natin at pag-overcome natin sa lahat ng hatak ng mundo, come by Jesus Christ. Do you understand? Kaya itong pagkilalang ito ay ipinagyayaman sa atin. Ako wala akong bertud. Huwag niyo sa, Pastor, panalangin mo po ako kasi baka swertihin ako sa... Hindi. Kumilala ka kung sino si Kristo sa iyo. Amen? Siya lamang ang tanging Panginoon at tagapagligtas. At kahit anong kalalagyan sa buhay natin, siya ang dapat manguna, that He should be preeminent. In this very church, Christ is preeminent. Amen? Alam nyo, hindi palaging sinasabi yan. Ang topic ng ecclesiology is also Christology. Amen? But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Mga kapatid, pati ang ating being made alive. Tama? Ngayon ang pagiging made alive, akala nila masigla lang outside of Christ. Ba't ka sumigla? Di ba? Maraming mga churches ngayon, masigla lang sila dahil maganda yung music. Where is Christ there? Amen? Kaya dito sa Lighthouse, hindi natin inaalis sa equation ng ating Panginoong Jesucristo. Laging may pagkilala sa Kanya. Amen? That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus, the ultimate sacrifice. For we are His workmanship, and even our being an ecclesia created, as a work, we were created in Christ Jesus unto good works. Listen, we do not have a good work of our own. We have a good work and we conduct a ministry through Jesus Christ. Mga kapatid, ang kabuuan niyan, it is because God is love. Are you listening? At dahil ang Diyos ay pag-ibig, itinanim niya sa ating puso si Kristo at nagbubunga sa atin ang pag-ibig. Kung wala si Kristo sa iyo, wala kang iriresultang pag-ibig. Kaya yung sinasabi sa Bible, we love Him because He first loved us. Mga kapatid, hindi issue kung sino naunang umibig. Listen very carefully. Ang ibig sabihin niyan, we love Him because in His love, He gave to us His Son, who is Himself love. Kaya nagbabago ang ating buhay and we can love Him. Do you understand? That has not been explained this way. Kaya hindi maaari na ang discipline at correction ng ating Panginoon ay hindi magbubunga sa atin, sa ating buhay, at sa ating ministry. Amen? Hindi porke lumuhod ka dyan, o nag-forward ka at umiyak ka, meron ka ng pag-ibig ng Diyos. Hindi. Kundi, ihuhulog natin ang ating mga sarili sa Kanyang kalooban. At pagyayamanin natin ang pagiging Panginoon ni Kristo sa ating puso. Yan ang ibig sabihin ng ang Diyos ng pag-ibig ay naghatid sa atin ng napakadakilang sakripisyo ng pag-ibig.
Alam niyo, si tatay nung araw, hindi naman lahat ay naibibigay sa amin eh. Limitado kami. Mga laruan namin nung araw, yung lata ng rose ball na mackerel, lalagyan namin ng gulong na tansan. At lubid, hihilain. Tuwang-tuwa na ako doon, may hinihila ako. Napansin ni tatay na parang naiinggit ako doon sa mga kalaro ko doon sa Brixton Hill nung araw na may mga trolley. Tapos dumating si tatay minsan na merong dalang kung anong gamit. Merong gulong na ano. Tapos pinaispatan niya, nilagyan ng, walang bearing. Tapos, yun na niya. Tapos nakakita siya ng katawan na parang, yung katawan ng scooter na wala, luman-luma na. Pininturahan niya. Binigay sa akin. Tuwang-tuwa ako. Simpleng bagay lang. Siya ang gumawa. Bidang-bida ko yung scooter na yun nung araw. Nilagyan ko pa ng mga kung anong mga dekorasyon eh. Ganon. Yung palamuti. Yabang-yabang ko pa noon dahil doon ako natutong yung scooter eh. Pababa yung Brixton Hill eh. Andito yung handle. Bibitaw ko, nakaganon ako. Maandar na ganyan. Pero alam niyo, sa totoo lang, ang namatawi sa akin noon, hindi naman yung binigay niya sa akin eh. Kundi yung mayaman naming ugnayan. Eventually, 11 years old ako nung si tatay, ginawa niya yung Abante 4. 11 years old ako. Nagkakantahan kami. Di ba? Pero lahat yun ay may tiyagang inaabot niya. Si nanay nung araw, palagi namang may sakit. Si tatay nung araw, sasabihin sa akin, ang nanay mo may sakit na naman. Sige, alika, sumama ka sa akin. Sama ako sa Bicol, sama ako sa Ragay, sama ako sa Port Junction. Ruben, tumayo ka dito anak, sige, kumanta ka. Kakanta naman ako, ayan si Delia, doon ka naman nakita-kita. Kaya mga kapatid, kung ako ganito sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat doon ako pinakitaan ng disiplina ni tatay. Kayo mga magulang, na kailangan makita rin yan sa inyo. Kung inyong pag-ibig ay dadaloy sa inyong mga anak. At lagyan natin ng Kristo yung daloy na yan. At kayo mga bata, huwag na kayong magtampo sa mga magulang nyo kung iniisip nyo wala kayong gayon. Sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay mayaman sa inyo. At nakakilala na kayo kay Kristo. You have the more responsibility, having known the love of God, to show some sense of sacrifice for your parents. Amen? Kaya kung mayroon tayong gagawin ngayon, tapusin nyo na yung tampu-tampuhan ng mga magulang at anak. Amen? At lahat tayo ay hindi lang magkaroon ng Kristo sa puso, kundi ng pag-ibig ni Kristo. Sa pamamagitan niyan, makikita sa atin ang pag-ibig sa ating Diyos. Tumayo tayo lahat. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes
from the Lord Jesus Christ. You may be experiencing some challenges and difficulties in life at this very moment. The answer to all our problems is Jesus. I invite you now to pray and accept Jesus as your Lord and Savior. You can follow me in this prayer. Dear Jesus, I admit that I am a sinner. I believe that you died for my sins and that you shed your blood for my forgiveness. You rose from the dead to be my life. I now repent and sincerely ask for your forgiveness. Cleanse my heart from all sins. I now accept you as Savior and Lord of my life. And from this day forth, I put myself in you by faith. Be my hope as I live my life according to your will. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. The Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. If you have prayed and accepted Christ as your Lord and Savior, let us know by sending us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Then Tuesday and Thursday at 7:30 in the evening. Do join us again on our next episode of The Pulpit.